Napahilamos na sa kanyang mukha si Gaston habang nakatayo lang doon. Nanunuyo ng lalamunan niya habang nanood sa kanyang mga kasukasuan ng sinabing litanya ni Nati. Nadama niyang matinding galit. Hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na sumagot pa. Maluwag na tinanggap niya yon kahit na alam niya sa kanyang sarili na may pwede siyang isagot. Para matahimik na lang sila at hindi na masumaba, pinili niyang itikom ang bibig. Minimal invasive surgery lang naman ang ginawa kay Brixton, kung kaya halos 1 oras lang ay nagawa na nitong makalabas ng operating room. Bagamat minor lang iyon, para sa batay masakit pa rin ito. Nang makalabas siya ng silid, ay mababaka sa mukha niyang panghihina nang makita ang kanyang ama at naroon ay naghihintay at napuno ng luha ang mga mata niya. Humikbi na siya, tinaas ng kamay kung saan nakalagay ang karayom ng dextrose. Daddy! Nagkukumahog na lumapit si Gaston sa kanyang kama na para bang ang makitang anak sa ganung kalagayan ay parang maubusan na siya ng hininga. Iba pala talaga kapag anak mo nang nasa ganung kalagayan. Hindi niya maipaliwanag ang sakit kumpara ng tinitignan niya si Seska na purong awa lang ang kanyang nararamdaman. Kung pwede nga lang niya akuin ang lahat ng sakit na nararamdaman ng anak na si Brixton, ginawa niya na sana. Napuno ng pagsisisi at guilt ang puso niya habang nakatingin sa mukha ng kanyang anak. Awang-awa siya sa anak na mukhang nanlilimos sa kanya ng atensyon gayong ang dami niyang ibinigay noon sa ibang bata at bagay. Pa-squat na naupo na si Gaston sa gilid ng kama matapos na ihawak ang dalawa niyang kamay sa gilid upang mag-level ang kanilang mga mata. Masuyong hinaplos ng ulo ng anak habang magkahina ang kanilang mga mata. Hindi pa siya nakontento doon. Hinalikan niyang noon ng anak habang pigil ang luhang nais na bumabas sa kanyang mata. Makailang beses na rin siyang lumunok ng sariling laway. Bagay na pinapanood lang ni Nati. Nakikita niyang sincere naman si Gaston. Pero hindi niya mapilit ang sarili. Namuli pang agad na bigyan ito ng pagkakataon na parang walang nangyari. Hindi niya pa kaya. Sobrang sakit pa ba, anak? Umiling si Brixton. Kahit na natatandaan niya kung gaano siya namilipit sa sobrang sakit noon, nang tanging ina lang ang nakayakap sa kanya. Pinalis na ng isang kamay ni Brixton ang mga luhang namuo sa mga mata. Masaya siya na nakita niya doon ang ama at ang kanyang ina rin. Are you sure, Brixton? Hindi na masakit? Hindi kaya nililihim mo lang at ayaw sabihin dahil nahihiya ka? Pwede mong sabihin sa akin o sa mommy. Hindi mo yun kailangang tiisin, ha? Tumango lang si Brixton na hinawakan ng isang kamay ng ama at saka ngumiti sa kanya. Okay, Daddy, pero wala namang masakit. Alright, close your eyes again and have a good rest. Nandito lang ang Daddy. Hindi ako aalis. Masunuring sinara ni Brixton ang kanyang mga mata. Dinala ng mga nurse ang kama ng bata mula sa operating room sa malaking private ward ng hospital upang doon ito magpahinga at magpagaling. Si Doña Josefina nag-ayos noon. Tahimik naman na sumunod lang doon si Nati na hindi na muling kinausap pa si Gaston. Mali, wala talaga siyang planong kausapin to kahit na nakailang beses na ito nang tingin sa kanya na parang naghahanap na mapag-uusapan. Mistulang naging hangin sa paningin niya ang dating governor. Kinuha ni Gaston ng phone na tinawagan ng kanyang inang, sinagot naman agad ng kanyang tawag. Nakalabas na siya ng operating room at nasa ward na. Mama, oras na magis siya, tatawagan kita upang makita mo siya. Hindi mo na kailangan pumunta dito para makita siya sa personal. Diyan ka na lang sa mansyon at hindi rin naman siguro siya magtatagal na naka-admit. Ani pa ni Gaston na kahit na ibang plano ng kanyang ina, bibisita pa rin siya dito. Okay, sige. Matapos na makipag-usap ni Gaston sa kaina, ay muli niya nilingon ng kanyang mag-ina. Kausapan ni natin ang doktor na pumunta ng tungkol lang naman sa kalusugan ni Brixton. Hinintay na muna ni Gaston ang mga nurse na nandoon na umalis na at bago siya, nilapitan si Nati na walang emosyon lang siyang ilang minutong tiningnan. Nilagpasan siya nito at nagtungo na ng banyo upang basain ang hawak na towel at punasan ng mukha ng anak niya. Nati, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tungkol saan? Sa pagkakaalala ko, wala na tayong kailangang pag-usapan. Malamig na sagot ni Nati na hindi nililingon ng lalaki, na huminga lang naman doon ng malalim. Narinig mo naman mula sa doktor ang tunay na kalagayan ni Brixton para sabihin ko pa sa'yo. Sinusubukan ko siyang kumbinsihin na ibigay ang bata sa pamilya ni June upang sila nang bumuhay. Pinagsabihan ko na rin siya na wala na akong responsibilidad sa kanilang mag-ina. Mapakla ang itsurang napaismid sa kawalan si Nati. Hindi na siya interesado kung ano pang gagawin nito sa buhay. Kaya naman ano pang pakialam niya sa magiging plano ni Gaston. Ngayong sinabi niya yun, anong gusto nitong gawin niya?
Maging masaya dahil sa sinabi niya? Kung noon na isa siyang tanga, magdiriwang siya. Ngunit ngayon namulat na siya, no way. Ang tanda mo na pero hindi mo pa rin magawang maunawaan kung anong gusto at intensyon sa'yo ng isang babae. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay mo, clueless ka pa rin. Hindi makauma si Gaston sa naging tanong nito. Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Hindi ako pinanganak kahapon kahit pa nasabing mas matanda ka sa akin. Huwag kang magbulag-bulagan. Malamang ikaw ang target niya. Paano niya ibibigay ang bata sa iba upang buhayin? Anak niya yun. Ulul ka ba? Hindi ka pa nag-iisip ha? Nati, oo na, susubukan mo na naman. Ano namang pakialam ko? Harap na ni Nati sa kanya na may kaparehong emosyon ng mukha kanina. Dismiyado, malamig at walang anumang pakialam. Hindi nakatayin-tayin. Hindi ko nagagawin yung ginagawa ko noon dahil umaasa ko na magigising ka sa katotohanan. Sa ating dalawa, ako lang ang nangangarap na mabuo tayo. Ako lang. Wala kang pakialam sa damdamin naming maginat na patunayan ko yun sa'yo kagabi. Doon mo mas ipinakilala sa amin ang tunay ni ikaw. Nagdadabog na binuhay na ni Nati ang gripo upang balawan ng towel ng kanyang hawak. Sumunod si Gaston sa kanya nang lumabas na ng banyo matapos yung pigaan. Namumula ng mga mata ng lalaki dahil pakiramdam niya ay ibang babae ang kausap niya ngayon. Hindi na itong babaeng sobrang mahal siya at naunawaan siya noon at sobrang kinakalungkot niya na yon. Natalia naman, please, pakinggan mo ko. Maraming beses ko na yung ginawa noon, singal ni Nati sa sobrang sama ng loob. Bulag ka ba para hindi yun makita? Nagawa ko pang isakripisyo yung trabaho ko, hindi ba? Hindi ko dapat ginawa yun eh. Hindi dapat ako sobrang nag-e-effort sa'yo. Sayang, ang unfair mo. Akong babae kaya dapat akong sinusuyo gaya ng ginawa ng kapatid ko noon sa pamangkin mo. Wala eh. Nagmana yata ako kay Kuya Nick at feeling ko, ako ang lalaki sa atin. Sumasabog ng puso ni Nati, ngunit kailangan niyang hinaan ng boses upang wag magising ang anak. Ayaw niyang marinig nito ang kanilang pagtatalo ng amang si Gaston. Ayaw niyang umukit sa batang isipan nitong pagkakaroon ng hindi maayos na pamilya nila. Uulitin ko sa'yo, ikaw ang target ng babaeng yun na makuha. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Ginagamit niya lang ang bata. Halata naman eh, ikaw naman itong tanga na nagpapagamit. Sorry sa word pero tama na Gaston. Ayoko na. Pagod na ako. Iba ng pagod ko sa'yo ngayon. Ubus na ubus ng pangunawa ko. Maraming taon ang sinakripisyo ko. Hindi sa sinusumbatan kita dahil ginusto ko naman yun pero tama na. Ayoko na rin talaga. Huminga si Nati ng malalim upang kalamayin ang kanyang sarili. Mabuti pang pinili ko yung lalaking mahal na mahal ako kaysa alam ko na akong magiging top priority niya sa akin. Kahit na anong sitwasyon. Kumpara sa lalaking mahal ko ng ganito naman, puro sakit ang binibigay, puro sama ng loob. Saglit lang akong pasisiyahin pero ang kapalit ng sakit ng loob sobra. Umaapaw, hindi ko nga alam kung paano ko ito nagawang makayanan eh. Ilang beses na binuka ni Gaston ng kanyang bibig, punong-puno ng pag-alala ang muka. Sa mga sinasabi ni Nati, mukhang bibitawan na siya nito. Mukhang hindi na mapapatawad pa. Hindi mo na ba talaga ako muling mapagbibigyan ng hindi na? Kung gusto mo makuha ang loob ko, paghirapan mo, patunayan mo, gawin mo, huwag puro salita, puro pangako, ipakita mo sa gawa, yun ang resultang kailangan ko. Ito nang huling beses na pag-uusapan natin ng bagay na to. Sinusukuan na kita. Tama na yun. Sarili ko naman ang pipiliin ko kasi sobrang naging maramot na ako sa kagustuhan ko maging buo ang pamilya natin. Sarili ko naman, naawa na ako sa paghihingi ng oras mo eh. Lumungkot ng mukha doon ni Gaston habang nakatingin pa rin sa mukha ni Nati. Marami siyang nais na sabihin ngunit hindi niya magawang isatinig. Sa sobrang dami nun, hindi niya alam kung paano gagawin. Sa isang iglap ay parang naging pasan niya ang langit at lupa. Hindi niya lubos maisip na naabuso niya ang kabaitan ng babaeng ilang beses siyang pinatawad. Naisip niya na marahil ganun kapag malaki ang agwat ng edad. Nagiging immature siya sa mga desisyon niya na ang bunga kala niya makakabuti sa kanila pero nakakasama pa. Hindi ko na sila kikitain pa once na-discharge ang bata sa ospital. Muli niyang subok dahil alam niyang yun naman ang naging ugat ng kanilang pagtatalo. Yun ang naging simula kung bakit nandun sila sa sitwasyon ngayon. Kayo na laging uunahin ko. Hindi ang ibang bagay. Hindi siya pinansin ni Nati na itinuloy na ang kanyang ginagawa. Kung noon ay maaari pang mauto niyang babae, subalit ngayon hindi niya na pwedeng gawin yun. Alam na ni Nati ang diskarte ni Gaston. Muli siyang sinundan ni Gaston nang lumakad na patungo ng kama ni Brixton. Pinagmasdan ko anong gagawin nito,
Kinuha ni Nati ang phone at tinabala doon ng sarili. Hindi na muli pang nilingon ni Gaston na panay ang sulyap sa kanya habang nakatayo. Kumukuha ng tamang pagkakataon upang muli isatinig ang kanyang nais sabihin. Pwede ka nang umalis. Hindi ba't busy ka? Ako nang bahala kay Brixton. Kaya ko siyang alagaan. Ginulo na ni Gaston ang kanyang buhok. Makikita na ang frustration sa kanyang muka. Galit siya sa kanyang sarili. Hindi niya rin naman pwedeng sumbatan si Nati. May dahilan ito. Natalia naman. Ano? Ako pang may kasalanan? Pwede ba Gaston, tigilan mo na ako. Tinapos ko na tayo. Cancel na ang wedding. Hindi mo yun maintindihan? Bakit ang hina ng kukote mo? Sa ibang bagay ang bilis ng aksyon ng utak mo. Pero sa mga ganitong bagay ang hina mo umintindi. Parang naputulan ng dila si Gaston na hindi na makasagot. Kitang-kita pa rin niyang galit na mukha ni Nati na hindi niya alam kung paano niya pa magagawang mabago. Sa tingin niya, hindi siya nito kakausapin, masyado itong matigas. Buo ang desisyon na huwag na siyang pansinin. Puntahan mo sila dahil paniguradong hindi kanya idededma, gaya ng ginagawa ko. Okay, huwag kami ng anak kong guluhin mo. Public servant ka, hindi ba? Doon ka, puntahan mo sila. Pagsilbihan mo sila dahil doon ka naman magaling. Sa pag-unat pag-aalaga ng ibang tao. Nati, wala naman akong pakialam sa kanila. Naawa lang ako sa bata, kaya... Ayun na nga, naawa ka sa bata, kaya doon ka na lang. Hindi ka naawa sa sarili mong anak at sa akin. Mahalagang ibang tao sa'yo, kaya panindigan mo yan. Huwag akong guluhin mo dito. Akmang yayakapin niya si Nati nang bigla itong umatras at itinaas ng isa niyang kamay. Huwag mong tangkain kung ayaw mong masaktan. Huwag mo akong pilitin na pagbuhatan ka ng kamay. Huwag mo akong pilitin na maging bayolente sa'yo. Gaston, please lang, makinig at baka makalimutan ko kung sino ka. Huwag mo akong pilitin na gawin ang bagay na yun sa'yo, na baka pagsisihan mo lang. Lantarang pinandilata na ito ng mga mata ni Nati na naging dahilan upang umatras si Gaston at bigyan ng distansya ang kanilang halos maubos na pagitan. Ilang sandali pa'y naging mariin at nanilisik ng pagkakatingin ng mga mata ni Nati sa kanya. Hindi naman ito iniwasan ni Gaston na halatang desidido na labanan yun kung yun lang ang paraan upang maayos ang pakiramdam ng babae na kanyang nasaktan. Naputo lang kanilang titigan nang biglang magring ang phone ni Gaston na tungkol yun sa kanilang negosyo. Kinakailangan niyang umalis upang magpunta sa kanyang office. Hindi naman yun pinansin ni Nati na pinapakitang wala pa rin siyang pakialam kung ano man ang gagawin na nito. Nanatili siyang nakatayong nakapamewang na hindi inaalis ang paningin kay Gaston. Nakulang na lang itadyakan na niya nang mawala na sa kanyang harapan. Mabuti na lang at napigil niya. Pwede ka matulog sa sofa dahil alam ko namang napuyat ka. Ang mga nurse nang bahala kay Brixton. Ibibilin ko bago ako umalis. Babalik ako mamaya pagkatapos kong gawin ng lahat. Kahit hindi ka na bumalik, kaya ko ng sarili namin dalawa ni Brixton. Get lost, Gaston! Parang binging ahas na hindi pinansin ni Gaston ang sinabi ni Nati na tumalikod at umalis. Masakit yon sa kanya, ngunit anong karapatan niyang magreklamo at ipakitang nasasaktan siya. Kulang pa yun sa katumbas na ginawa niya sa kanyang mag-ina. Alam niyang kulang na kulang kung kaya naman, hindi na siya nag-react pa. Hinayaan na lang niya si Nati doon. Deserve kong lahat ng sinabi niya. Kung tutuusin ay kulang na kulang pa nga yun. Sinalubong siya ng kanyang sekretary upang pagbuksan ng pintuan ng kanyang sasakyan sa parking lot. Hindi na nito inaalis ang mga mata sa kanyang muka na hindi niya pinansin. Mababakas kasi doon ng lungkot, sakit at pinaghalong pagsisisi sa mga nagawa niya. May kahulugan ng mga tingin nito sa dating gobernador na halatang problemado rin ngayon. Sinabihan na kita noon, Governor Barcelo, na huwag mo na silang isama sa launching at baka makita ni Miss Bentacourt. Hindi mo ako pinakinggan. Alam mo naman na matigas ang ulo niya na kahit sabihan mo na huwag pumunta, nagawan pa rin niya ng paraan na makapuslit. Paunang salita nito na hindi pinansin ni Gaston. May puntong kanyang sekretary at palagi naman ito nagbibigay ng opinyon sa mga bagay-bagay. Kung isipin wala ka namang naging kasalanan sa pagkamatay ni June, ikaw bang may hawak na manibela? Hindi. Walang may alam kung ano nangyari. Hanggang doon na lang talagang kapalaran ng taong yun. Huminga lang na malalim si Gaston na parang sasabog ng utak sa patong-patong niyang problema. Gusto lang niyang pag-aani ng buhay ng bata na halatang inosente sa mga nangyayari. Sa bata siya naawat hindi kay Rosafe. Na misunderstood lang yun ni Nati. Naintindihan niya kung saan ito nanggagaling. Mali nga naman talaga siya sa pag-iwan sa kanila. Nataranta na rin siya. Naisip niya na kapag napahamak pang bata, doble ang kasalanan niya kay June. Isa pa, inosente ito at hindi dapat nahihirapan o naiipit sa gulo ng matatanda. Deserve ng batang yon nang maalagaan siya ng tama at yon ang iniisip niya lang. Pinaalala lang din niya ng ina ng bata na hindi niya malaman kung may
Gusto nga ba sa kanya o nais lang nitong bigyan ng magandang buhay ang anak sa pamamagitan niya? Hindi niya alam. Muling tumunog ang phone ni Gaston at ang nakalagay na caller doon ay ang nasa isipan niyang babae. Si Rosafe. Mainit ang ulo na pagbagsak niyang binaba ang kanyang phone sa kanyang kandungan na nilingon naman ng sekretary. Ilang segundo dinamputin ni Gaston upang iabot lang sa kasama niyang sekretary. Tinanggap naman niya yon at kagad na sinagot upang siya mismong makipag-usap dito. Alam na niyang sasabihin sa babaeng yun. May sakit ang anak ni Governor Barcelo kaya busy siya. Ano kailangan mo sa kanya? Anong sakit? Sinabihan ka ba niya upang sabihin sa akin yan? Huwag siyang gumawa ng dahilan. Kailangan namin siya ni Seska. Kailangan niya kaming puntahan ngayon dito. Wow, hindi niya kayo responsibilidad na mag-ina. Hindi ka malang ba kinikilabutan dyan sa mga pinagsasabi mo? Dahil ka pa ng babaeng ama ng anak ni Mr. Barcelo ah. Bakit mo pinagpipilitan ang sarili mo? Makiramdam ka naman, miss. Hindi ka ba marunong mahiya? Huwag kang mang-abala ng ibang tao. Sobrang abala ka na sa kanya. Gagawa kayo ng problema tapos siya abalahin yung walang kinalaman dyan sa bunga ng kalandian nyo? Hindi pwedeng kada ungot mo at tawa kay Mr. Barcelo pupuntahan ka niya. Okay? Sino ka ba sa akala mo? Bakit ka ba nakikialam? Sekretary ka lang naman niya. At ikaw, ano ka niya? Isa ka lang namang kabute na biglang sumulpot ang gugulo. Pinatayan na siya ni Rosafe ng cellphone. Nilingon na niya si Gaston na halatang bad trip na. Ang bastos ng babaeng to. Akala mo kung sinong entitled sa mundo. Naku, Governor Barcelo, tigilan mong makikipagkita pa. Umiinit ng ulo ko sa babaeng yan. Akala mo kung sino? Kinuha ni Gaston ng kanyang phone sa secretary at marahan tinapik ang balikat nito. Mag-send ka ng file ng DNA ng bata sa pamilya ni June. Ipaalam mo rin sa kanilang tungkol sa bata at baka hindi pa nila alam. Humanap ka rin ng abogado upang tulungan ng pamilya ni June na makapagsampa ng kaso at makuha ang custody ng bata. Matamlay na utos ni Gaston. Bakit pa tayo hahanap kung pwede naman ang asawa ng pamangkin mo? Hindi siya pwede. Magagalit yun sa akin kapag nalaman ng tungkol dito. Iba na lang. Pero Mr. Barcelo, kung siya nga hawak nun, sure win ang magiging kaso. Makinig ka na lang sa akin. Huwag mong ipilit ang gusto mo dahil mas may alam ako. Tinikom ng sekretary ang kanyang bibig at hindi niya naiginiit pa ng asawa na lang ng pamangkin nitong si Nick ang kanilang kunin. Kung ito ang kukunin nila, walang malilihim si Gaston sa lalaki. At malamang ay baka makarating pa ditong ginawa niya kay Brixton at Natty. Hindi niya isusugal ang bagay na yon dahil paniguradong masisiklab ang kanilang away. Naging busy si Gaston buong araw na yon. Pagkatapos niya sa trabaho ay bumalik siya sa ospital upang puntahan ng kanyang mag-ina gaya ng ipinangako niya. Habang patungo doon ay nakatanggap na naman siya ng ilang tawag mula kay Rosafe. Inis na sinagot niya yon. Ang doktor ang kausapin mo dahil sa totoo lang, wala akong magagawa sa sakit ng anak mo. Si Gaston nang kusa nagbaba ng tawag. Pinarinig niyang hindi siya natutuwa sa pang-istorbo nito na halatang walang pakialam kung totoo bang sinabi ng sekretary niya na may sakit din ang anak niyang si Brixton. Oo na, bastos na siya pero rinding-rindi na siya sa ginagawa nitong pananakal sa kanya. Nadaig pa niya na siyang ama ng bata. Yun ang naging kapalit ng kabaitan niya. Kung simula pa lang, hindi na siya nagpakita ng interes. Nanahimik sana si Rosafe. Hindi siya nito kinukulit na para bang kinakaya lang siya nitong utos-utusan na gustong mangyari gamit si Seska. Muli pa siyang napahilamos ng muka nang maalalang mukha ng kanyang anak nung puntahan niya. Silang mag-ina dapat ni Natty ang kanyang inaatupag at hindi ang kung sino-sinong mag-ina na abusado. Tama ang sinabi ni Natty sa kanya na makasarili siya. Maramot siya pagdating sa kanyang mag-ina. Pinahinto niyang sasakyan sa isang toy store na kanilang nadaanan upang bilhan ng laruan ng kanyang anak ng pasalubong. Babawi ako sa kanilang mag-ina. Ipapakita kung kaya ko silang unahin. Pagdating ng ospital ay nabutan niyang gising si Brixton. Sinusubuan to ni natin ng porridge na dala ni na Doña Josefina at Vanji na sumaglit ng doon na bumisita. Hindi na rin sila naabutan ni Gaston. Patapos na itong kumain kung kaya naman na makita ni natin ang pagdating ni Gaston ay ginawa niyang excuse ang pagtatapon ng basura at pagbili ng makakain niya upang iwanan na doon ang lalaki upang bigyan din sila ng oras na mag-ama. Kumusta ang pakiramdam mo, Brixton? Good, Daddy. Inabot niyang kanyang pasalubong na laruan na kagad namang niyakap ni Brixton habang nakangiti na sa kanya. Naupo siya sa bangko na iniwan ni Natty at hinaplos ang ulo ni Brixton na nanatiling nakaupot nakakainom lang ng tubig. May bakas pa ng pagkain ng gilid ng labi ng anak na pinunasan niya ng tissue.
Muli pa siyang nakangiting humarap sa maligayang anak. May masakit pa ba sa'yo? Yes, Daddy. Ito. Taas niya ng isang kamay na may nakatusok pa rin na karayom na dextrose. Diyan pinapadaan ng gamot, kaya may ganyan ka. Hindi naman yan habang panahon nariyan. Oras na gumaling ka na, tatanggalin na rin yan. Konting tiis lang dyan, Brixton. Tinanggalan na ni Gaston ng balot ang laruan na kanyang binili na excited na nilaro ni Brixton. Sumulyap siya sa pintuan, hinihintay ang pagbabalik ni Nati. Hindi nagtagal ay dumating ito. Kumain ka na ba? Tinaas lang ni Nati ang brown bag na take out niyang pagkain, ngunit hindi ito nagsalita. Muli pang nanibago si Gaston sa consistent na nalalamig na trato sa kanya ni Natalia Bentacourt. Akala niya mapapalitan na yun ang kanyang pagbabalik ngayon. Mali pala siya. Pasensya na, nakalimutan kong dumaan sa bilihan para bilang ka ng pagkain. Hindi pa rin siya pinansin ni Nati at dumiretso lang sa sofa para dun maupo matapos sila ang pagkain. Muli itong hinarap ang phone at binalingan si Gaston, ang anak, dahil alam niyang hindi na naman siya papansinin ni Nati at nakikita niya yun kung paano to ngayon. Kapag nakalabas ka na dito, magbobonding na tayo palagi, Brixton. Kinataas na yun ang kilay ni Nati kahit na nakatingin pa rin ang mga mata sa phone na panay lang naman ang scroll sa social media account. Naisip ng anak naman ang uutuin ni Gaston dahil alam nitong hindi naubra sa kanyang mabulaklak na mga salita niya. Hindi ba gusto mo yon? Yes, Daddy. Nagpatuloy sa paglalaro si Gaston at Brixton. Tahimik naman na kumain si Nati. Hindi niya inalok si Gaston na kumalamang sikmura nang maamoy ang kinakain nitong burger. Para si isang tao lang in-order ni Nati, hindi kasi nito inasa na tatagal naman doon ang lalaki. Baka kasi may plano naman itong dumaan sa pinakaingatan nitong mag-ina ng ibang lalaki. Wala ka man lang bang pasobrang order na pagkain? Medyo gutom na rin ako. Hindi ako nag-order ng hindi ko kayang ubusin. Sagot ni Nati nang hindi pa rin tumitingin. Pinakita na wala pa rin siyang pakialam kahit na magutuman man siya ngayon. Kasalanan niya yon, hindi nga siya nito binilan man lang ng pagkain along the way. Pero may laruan. Pwede ka nang umalis. Total, tulog naman na si Brixton. Ano pang gagawin mo dito? Tutunga nga. Tumayo na si Gaston matapos na ayusin ang comforter ni Brixton na mahimbing na sa pagtulog. 10:00 na yun ng gabi, kung kaya marahil kumakalam ng kanyang sikmura sa gutom. Naalala niya na rin na hindi nagawang magmerienda man lang dahil nagmamadali na siya. Hindi mo malang talaga ako dinamay sa pagkain na in-order mo. Nagangat na ng kanyang paningin si Nati dahilan para matigil sa litanya niya si Gaston. Nanatili na malamig ang mga tingin yun na hindi gaya ng dating puno ng init at pagmamahal. Bakit ko gagawin yun? Bakit kailangan kong alalahanin ko kung gutom ka na? Makapangyarihan at may sekretary ka. Pwede ka rin magpa-deliver. Huwag mo akong artehan. Natalia, galit ka pa rin ba? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Gaston. Sa tingin mo simpleng pagtatampo lang itong ginawa ko? Hindi, natauhan na ako. Hindi ako maghahabol sa'yo. Sobrang pinagod mo na ako. Naintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit mo. Nagkamali ako sa desisyon. Come on, ayoko makarinig ng drama mo. In 3 days, kapag bumuti ng pakiramdam ni Brixton, bababa na kami ng Baguio. Kung gusto mo siyang makita, mag-effort ka. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa mga magulang kung totoong nangyari. Sasabihin ko na lang na busy ka pa rin kaya bumaba na kami. Hindi ko pa sasamain ang imahe mo. Hindi rin ako magsusumbong kay Kuya Nick. Walang sinuman akong pagsasabihan. Okay? Hindi na may kakailang paninikip ng dibdib ni Gaston sa sinabi niya ni Nati sa kanya. Natalia, wala ka ng ibang maririnig sa akin na pagdedemand sa'yo ng oras. Hindi ko na ipipilit ang gusto ko. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Dugtong ni Nati na nakatitig pa rin. Mahalaga kayo sa akin ni Brixton, Nati. Umiling si Nati na natiling malungkot ng mata sa mukha ni Gaston. Hindi totoo yan. Hindi yan ang pinaramdam mo sa amin. Mahalaga kami sa salita pero kulang na kulang ka sa pagpaparamdam sa aming mag-ina sa kahulugan ng salitang yan. It's okay. At least ngayon natauhan na ako na hindi talaga lahat ng gusto ko makukuha ko. Dapat noon pa ako namulat. Paulit-ulit na nangyayari pero hindi pa rin ako matuto. Wala eh. Masyado akong nilaman ng pagmamahal ko sa'yo at pangarap ng buong pamilya, kagaya ni na Kuya Nick. Bagay na pinagsisihan ko na ngayon na sobra.